My pink socks in honor of Mayor Lenny. Diba, putang ina, hindi kayo nahiya doon? Nagtawanan pa kay Lenny, natawa ka doon na ino-honor ka niya, nilagay ka niya sa paa. Tangin na ganyang kabobo yung presidente na yan. Ganyang ka-insensitive yung presidente na yan. Sabi ko kasi sa magiging feelings mo, wala nga siyang kumbaga naging insensitive siya sa magiging feelings mo, di lalo na kaya sa feelings ng mga Pilipino. Kung sa simpleng pagpipay ng tribute, hindi mo magawa ng tama, putang ina. Paano mo nagagawa ng tama yung trabaho mo bilang isang presidente? If you pay tribute, at least man lang pantalon ang sinuot mo na pink, o kaya t-shirt na pink, o kaya nagsombrero ka ng pink. O kaya yung kulay mo, yung kulay ng ipin mo, pinalitan mo ng pink, di ba? At least man lang kahit papano, pero ilagay mo siya sa pinaka maduming part ng katawan mo, sa pinaka pagod na part ng katawan mo, sa pinaka pangit na part ng katawan mo, which is paa. Kaya nga sinusuotan ng sapatos yung paa para yung mga kuko hindi makita Tapos ngayon, isunuot mo yung medyas. Lenny, ito ka, medyas ka, isusuot kita sa paa, tatapak-tapakan kita. Maghapon ko ng suot to, singhutin mo yung amoy ng ingrown ko. Magandang araw. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler. Sa balat ng YouTube. Ang pinakakupal na vlogger sa balat ng Pilipinas, Boss D, at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal. Mga animal buwisit, pabigat walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, pala mo rin sinto, baliwab, noy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, sindikato, kurakot, magdanakaw. Membro ng kuratong baliling sa gobyerno, nabubulol na. Mga demonyo, satanas, udas, barabas, hestas. Kamusta naman po mga boss? Ano na? Napakaganda, hindi ba? Ang ganda-ganda nung mga talakayan natin kahapon. With the one and only and the future president of the Philippines, Inday Sara Duterte. Ilagay nyo dyan sa comment section. Ilagay ninyo sa comment section mga bossing kung kayo ba ay naging masaya sa ating talakayan. Kulang ba? Oo. Or may mga kailangan ba tayong i-improve? Papaliwanag ko lang kasi ganito yan. Ganito yan mga boss. Kasi nung tinry namin, we just tried asking, kasi alam naman namin na si VP Sara talagang hindi yan nagpapa-interview, lalo na kung exclusive. Usually ang nakakapag-exclusive lang dyan kapag nandoon siya sa The Hague, si Alvin and Tourism. Yan, kasi nga pag nagpupunta sa SEG, nakakapagpa-interview. Pero usually, madami yan. Oo, madami yan mga vloggers, yung mga nag-aabang na vloggers, parang pinupuntahan nila, para may mga tanong, kamustahan. Oo, pero pagdating sa media, hindi yan nagpapa-interview si VP Sara. Kasi syempre, pag nandito yan sa Pilipinas, marami yung mga ginagawa. Unlike, kapag kaya nasa Hague, yun lang talaga ginagawa niya. Pupunta sa tatay niya, i-update yung mga Pilipino, and then she go about sa kanyang gagawin. Pero dito, after nung kanyang press conference, marami ang mga nag-try to reach out sa kanya. May mga news outlet, malalaking news outlet at malalaking mga news anchor ang gustong mag-interview sa kanya at hingan siya ng mga reaksyon patungkol sa parang additional questions, sumagot ng mga tanong patungkol sa kanyang pag-re-resign. So we tried, sinubukan namin through yung aming napakabait na taga dyan sa SMNI na pinagkakatiwalaan ni VP Sara Duterte na si Jason Rubrico. Jason, maraming salamat sa iyo. Kasi siya ang media. Kumbaga siya ang OVP beat. Siya ang naka-assign sa Office of the Vice President. Kasi bawat ahensya ng gobyerno, yung mga hindi naman lahat. Pero ayan, sa Congress, meron silang Congress na team sa Congress, meron silang team sa Senate, meron silang Malacanang Press Corps, tapos meron din sila sa NBI, sa DOJ, ayan, may mga reporters na dyan na mga naka-assign. So ang naka-assign dyan sa OVP, syempre si Jason Rubrico na matipuno, ang gwapo-gwapo. So syempre, yung aming bossing na si Hannah Jane Sancho, syempre yun ang aming manager. Yun ang aming bossing manager / teacher. So, syempre, we tried, tinanong namin, baka naman po pwede, okay lang po ba, baka po pwede mag-interview. And then tinanong kung sino ang mag-i-interview.
So, sino magi-interview? Kasi syempre, importante yun eh. Kasi baka mamaya, pumayag siya, tapos sa magi-interview, si Llamas pala, bobo yun. Mamaya, magi-interview si Cheryl Cosi, may maarte yun. Mamaya, si Corina Sanchez na kupal yun. Alam mo yun? I mean, si Inday Sara, pinipili niya na eh, yung mga mag-interview sa kanya. Kasi yung iba, china-chap lang naman yung mga videos niya. Yung mga gusto lang naman nilang kunin yung ilalagay nila kahit ang dami-dami mga sinasagot. So, wala nang tiwala talaga sa mainstream media. So sabi niya, sino mag-interview? Tas okay lang po ba sa inyo na banateros? Alam niya kasi madami banateros eh. So sabi niya, si Boss Dada at saka si Banat Bay. So kaya tayo yung Ngayon, syempre tayo medyo vice presidente yan, tapos crush na crush pa ako niyan. Wala akong crush kay Inday. Sino ba naman yan? Wala akong crush sa kanya. Hindi naman ako mahilig sa maganda, mistisa, mabango, matalino. Hindi naman ako mahilig sa ganun. Medyo mapili ako, mataas ang standards ko eh. Hindi ako para akong si Franz Castro. Si Franz Castro, hindi daw pasok sa standards niya si Inday Sara. Tinan mo si Franz Castro bobo. Kasi nga ang standard ni Franz Castro tanga. So kung si SpongeBob tatakbong presidente ng Pilipinas, iboboto ng putang ina niyan. Pero tayo, mataas din ang standards ko katulad ni Franz Castro na hindi naman matalino, gusto matalino. Ako, hindi naman gwapo, pero ayoko ng sobrang ganda. Masyadong maganda si Inday Sara para sa akin, hindi ko kursonada. Going back, mga boss, baka mainis na naman kayo. Going back, mga boss. So, yun ang sinabi. So, sabi niya, sige, interview ako, pero papapadalan ko kayo ng script, or alam nyo naman siguro, pwede nyo i-transcribe yung yung aking speech. Gusto ko, since yun yung huli kong ginawa, yung speech ng pag-dedeklara ko ng pagtakbo sa pagka-presidente, gusto ko doon umikot yung ating yung ating mga tanong, doon daw umikot sa kung ano lang yung nilalaman noon. Kaya kung mapapansin ninyo, kami ni Banat Bay sobrang behave namin. Sobra kasi talagang intimidating ni Inday Sara. Hindi nyo ma-explain. Maaring you admire her so much. Maaring you really look up to her so much. And you respect her so much. Sa sobrang, pag pinagsama-sama mo yon, para ka talagang kinukuryente eh. Para kang kinukuryente. Siya yung tipo ng tao na hindi mo bibiruin. Antayin mo na siya magbiro sa'yo. At saka kahit na biniro ka na niya, hindi mo siya kayang biruin pabalik. Iba talaga yung aura ni VP Sara. Ibang-iba. Para siyang kasi si Baste, pagka nakakausap namin siya, very respectful kami. Pero si Basti kasi yung mag-open, yung talagang ididikit ni Basti yung sarili niya sa'yo na kayo mahiya, tara kasi nung nakaraan, nung kumain kami, pagdating ni Basti, hindi pa kami kumakain lahat eh. So syempre nga parang nahihiya kami. Tapos sabi ni Baste, kumain na ako pero kakain ako ulit para kumain kayo. Kasi hindi kayo kumakain eh. So parang alam niya na nahihiya kami. So siya yung nagsiset ng mood para hindi kami mahiya. Si Inday Sara, ganun din siya. Kaya lang, babae kasi siya tapos syempre, maton kaming dalawa ni Banat Bay. So sinabihan din kami ng teacher namin na si Teacher Minchin. Si Miss Minchin na si Ma'am Hannah Jane Sancho. Sabi niya, oy Banateros, behave kayo ha. Kasi alam ni alam ni Miss Minchin na Hannah Jane Sancho na kami talaga ni Banat Bay kapag na kami, yung kumbaga komportable na, bibira kami ng bibira kami pa naman, yung kaming dalawa pa naman ni Banat Bay yung sa grupo na talagang, alam mo yun, walang kinakatakutan. Pero iba talaga. Sabi ko nga sa'yo, kahit kaharap ko si Risa Ontiveros dyan sa studio, kung ma-interview namin, dudurugin ko talaga yan Wala akong pakialam kahit sino pa Pero pag kay Inday Sara talaga, ewan. Kaya nga sabi ko talagang kailangan maging presidente tong Ali na to Kasi iba talaga yung niya, iba yung arrive niya. Putaragis, para siyang si Robin Padilla na hindi pa nagpapakabait. Yung, alam mo yun, sigang-siga talaga siya. Pero ang ganda-ganda niya. Kaya, yun. So, dun umikot yung namin. Kaya kung mapapansin nyo, marami kasi mga nagko-comment, Boss, di parang naiilang kayo. Naiilang ako kasi bukod sa alam kong may nararamdaman si Inday Sara para sa akin, hindi ko nga lang alam kung maganda o pangit. Pero,
naiilang talaga kami kasi sobrang respeto mo dun sa tao, parang naaapektuhan pati yung demeanor mo pati yung yung personality mo na-alter dahil dun sa sobrang respeto mo at sobrang pagtingala mo dun sa tao na yun. Alam ninyo yun, yung ka naman, sigang-siga ka naman, pero pag nakita mo yung crush mo, hindi ba para kang pagong. Pag nandiyan na, mayroon kang nararamdaman na kakaiba, na para kang kinikiliti, na sinusundot, na nauutot, na natatain, na naiihi. Yung ganun pakiramdam, hindi dahil sa crush ko si Inday pero dahil nga yung presence ni Inday, yung pagtingin mo sa kanya, yung pagrespeto mo sa kanya, grabe. Kaya iba talaga yung pakiramdam. Ine-explain ko lang sa inyo kasi baka nakikita nyo, baka masyadong awkward yung namin ni Banat Bay. Nagtitinginan kasi kami, nagtatawanan kami ni Banat Bay kasi meron na kaming mga sets of questions na ginawa, no? So yung sets of questions na yon, magpapalitan kami ni Banat Bay doon. Walang sequence yun kung sino magtatanong nito. Meron kaming papel na nandoon na yung mga questions namin na ginawa na umiikot doon sa speech kasi very strict si Inday Sara doon. Pag sinabi niya na ganun. So kami, sinabihan kami, kayo behave kayo si Inday Sara. Kung gusto ninyo na magkaroon pa ng pagkakataon na maulit-ulit yan, ay kailangan magpakabait kayo. So, ayun. So, medyo alam mo yun, yung parang ang dami mong kailangang isipin. Live pa yun. Tapos, walang cut-cut yun. Live talaga yun. Taped as live yun. So, si Inday Sara pa, ang ganda pa, ang bango. Tapos, hindi ko maintindihan. Lahat tinitingnan ko, ang ganda-ganda ng relo ni Inday Sara. Pero alam mo yung relo ni Inday Sara, Grand Seiko lang. Alam mo talaga mga hindi magnanakaw itong mga to kasi mahilig ako sa ganyan mahilig ako sa ganyan yung tinitingnan ko yung suot noong kinakausap ko. Lagi akong ganun. Judgmental ako kapag nakita ko yung suot mo mahina. Pag nakita ko yung relos mo, mas malakas yung relos ko kaysa sa'yo. Hindi, ibig sabihin, general yun General yun. Ang tao kasi materialistic talaga Hindi materialistic that you wanted you want everything in the whole wide world. Pero yung judger tayo O parang, di ba, halimbawa, ikaw, kakausapin mo ba yung taong grasa? Di ba? Hindi mo siya kakausapin kasi taong grasa siya O kung halimbawa ako, isa akong magaling na meron akong gustong ibenta sa'yo. O kung ibibenta ko sa'yo yung isang produkto na to, tapos bulok-bulok yung ipin ko, maniniwala ka ba sa akin? Kung loray-loray yung suot ko, maniniwala ka ba sa akin? Di ba? Siyempre hindi. So, minsan, yung first impression, importante yun. Kaya nga, pag pumupunta ka, nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, nagdadamit ka ng maayos. Magdadamit ka ng disente. Kasi gusto mong isabihin dun sa i-interview sa'yo na disente ka. Na matino ka, di ba? Ay, mag-rock and roll ka ba doon? Magmumohok ka ba pag nagpunta ka sa... Hindi ka matatanggap sa trabaho. So, ganun ako. Kasi ako, corporate ako And may posisyon ako dati sa aming kumpanya at nag-i-interview ako ng mga empleyado. Naging hiring manager ako. Ibig sabihin hiring manager, yung department namin, nag-hire kami ng mga personnel namin kapag may umaalis, nagre-resign. So ako yung nag-i-interview. So yun, talaga first impression. Pagpasok mo, titingnan mo the way yung person carries herself or himself, yung damit niya, yung niya, malinis ba yung kuko niya, ganyan. May mga lupain ba siya? Kasi ang hirap naman na papasok ka na mag-a-apply ka tapos marami kang lupain. Di ba? Ang yaman-yaman mo, ang dami-dami mong lupain. Kaya lang lupain mo, nasa mga kuko mo. Wala sa... Hindi mo pwede patayuan ng bahay dahil nasa kuko yung mga lupain. Pangit naman pagka ganyan, di ba? So pagka ganun, ekis na kagad sa akin yun. Kasi kung hindi ka marunong mag-carry ng sarili mo, hindi ka marunong ng hygiene, medyo amoy manukan ka. Yung manukan na hindi lutuan ng manok, yung manukan ka, yung mga buhay na manok. Pumunta ka sa mga poultry, amoy amoy kachichas. O kapag ganun ka, syempre, bagsa ka na. So, mahilig akong tumingin sa ganyan. Tinignan ko si Inday Sara. Unang-una akong tinitingnan talaga relos kasi mahilig ako sa relos promise, mahilig ako sa relos. Ipon ako ng ipon para makabili ko ng relos. At least kahit papaano, meron akong mga ilang pirasong relos na medyo malakasan sa aking koleksyon. Pero hanggang doon na lang yun. Mahal so yun, so mahilig ako. So tiningnan ko yung relos yun, yung una kong tinitingnan habang kinakausap siya ni Banat Bay. Tinignan ko, ang ganda. Yung relos niya, Grand Seiko. Na mukhang kay Pangulong Duterte pa yun. Kasi medyo old Grand Seiko na siya na leather strap. Grabe. Sabi ko, ang ganda. Gusto ko sanang sitahin, Gusto ko sanang sitahin yung relo niya na, ma'am, yung relo nyo hindi pang congressman, kasi mahal yun. Mahal ang Grand Seiko, Don't get me wrong.
May mga Grand Seiko din na nagre-range ng mga hanggang mga kalahating milyon. Pero yung Grand Seiko ni Madam very simple. Pero I know classic yon and I know na mahal yon. Pero hindi siya kasing mahal nung relos na suot ko. Oo, kasi nung mga panahon na yan, talagang gumayak ako eh. Nung gumayak ako na ganyan, syempre kailangan si Inday Sara yan. Magsusuot ako ng mga magsusuot ako ng medyo maganda-ganda, maayos-ayos. Oo, syempre nagsuot ako ng magandang relo. Kaya lang nung nakita ko yung relo ni Inday Sara, tinago ko. Kasi baka mamaya sabihin niya sa akin, "Hoy, congressman ka ba? Bakit ganyan yung relos mo?" Mamaya ganunin ako niyan eh. So anyways, mahilig ako sa ganun. So talagang pag nakita mo si Inday Sara, very proper, and kahit anong isuot niya, branded o hindi, maayos talaga. Iba na. Si Inday Sara na yung tipo ng tao kahit hindi magsuot ng mamahalin, mukhang mamahalin na siya mismo. Nandoon na siya sa level na yon. So si Banat Bay kasi, dalawa kami, meron kaming tanong na ganyan. Yung sa tanong namin, walang sequence yun. Kaya napapansin nyo, lagi siyang nakatingin kay Banat Bay. Alam nyo kung bakit? Kasi lagi akong nakayuko. Kasi nga conscious ako. Gusto kong itanong yung mga tanong. Gusto ko, pag itinanong ko, medyo hindi parang robot. So nakatingin ako dun sa mga tanong ko, tapos ina-articulate ko siya ng So nakafocus ako dun. Si Banat Bay, hindi siya makatingin sa papel niya dahil nakatingin sa kanya lagi si Inday Sara. Kaya galit na galit siya sa akin. Sabi niya, Dada, pag tumitingin sa'yo si Inday, nakayuko ka lagi, kaya bumabalik sa akin, hindi ko makita yung papel." Hindi siya makaganon kasi kailangan eye to eye ka eh. Pagka kay Inday Sara kasi interview nga eh. So tawa ako ng tawa. So umikot lang doon yung namin, yung aming question sa mga sa speech. Kaya kung nakukulangan kayo na hindi na pag-usapan to, hindi na pag-usapan yan, I'm pretty sure na lahat nung laman nung kanyang speech, napag-usapan namin. At kung mapapansin nyo nga, may dala siyang papel. Akala ko nga dun sa dala niyang papel, meron siyang ipakikita na meron siyang ipakikita na parang another ebidensya. Excited nga kami doon. Yun pala, recycled yung papel niya. Yung papel galing mismo sa OVP yun. Yung likod, alam niyo yung pag nag-print kayo, di ba? Pag nag-print kayo sa printer, yung harap lang naman. So nire-recycle nila yung mga papel, binabaliktad nila kasi walang laman yung kabila, tapos piniprint nila yung kung ano man yung mga gusto nilang i-print. So doon pa lang makikita mo na si Inday Sara matino na leader. Kasi nga hindi siya nagsasayang ng papel katulad nito mga puki ng inang nag-apply habla-habla ng mga ng mga kaso na ang kakapal ng mga papel na nagsasayang, 'di ba? Kasi bawat papel puno 'yan na pinuputol eh. Alam naman natin si Inday Sara, Duterte, nagtatanim yan ng mga puno. So nire-recycle niya yan to reduce yung carbon footprint kung tawagin yan eh. So baliktara yung papel niya, yung kabila gamit na, tapos nakaprint doon, tapos binabasa niya yung speech niya doon. Tinitingnan niya kung yung tanong namin nasa speech pa ba niya. Kaya nga may mga pagkakataon sinabi niya na wala naman sa speech ko yan eh. Binibiro niya kami na ganun. Kasi we are trying to contain ourselves. Kaya lang, ang ganda ng conversation. Alam ninyo kung hindi lang kami binigyan ng restrictions because we want to make a good impression, good first impression kay Inday Sara. Nako, hahaba hanggang 5 oras yan kasi ang dami talaga naming gustong itanong at doon sa mga sinasabi niya, ang dami naming gustong follow up. Kaya lang syempre, gusto namin mag-focus muna doon dahil yun yung assignment namin eh. Kaya kung makikita nyo, may mga nagsasabi sa amin na, "Boss D, bakit para kayong pinukpok na mga hito? Parang masyado kayong mabait, parang ilang na ilang kayo." Hindi ka ba maiilang ganyan? Hindi ka ba maiilang ganyan kaganda? Tapos future president pa, sino ba naman kami? Mga normal na tao lang na pagkatiwalaan ng SMNI at ni Pastor Apollo Kibuloy na iharap. Kaya alam niyo, diyan nga ako bilib na bilib kay Pastor Apollo Kibuloy kasi ang daming magagaling sa SMNI. Napakadami. Walang-wala kami. Nasa kuko lang kami nung mga kahit ngayong pinaka-basic na reporter dyan, wala kaming binatbat eh. Pero kami yung inilagay dyan, pwede naman sila maglagay, pwede naman ilagay dyan si Admar, si MJ Mondiar, ang gagaling niyan. Sila Franco Baranda, dyan si Hannah Jane Sancho, sila Paul Montibon, pwede naman silang ilagay dyan. Pero kami yung napili ni Pastor na pa-interview kay Inday Sara siguro para ma-feel nung taong bayan na yung tanong talaga na itinatanong natin galing talaga sa taong bayan kasi nga Vox Populi, boses ng mamamayan eh. 'Di ba? Kaya ganoon, kaya medyo, kung mapapansin nyo, medyo awkward. Pero alam nyo, good news. Kasi nga, dahil nga naging maganda yung una natin, bagamat hindi perpekto, sabi ni VP Sara, doon din mismo sa interview, sabi niya,
ano tayo, mag-set tayo ng panibagong episode para doon sa mga ibang issues. So ang saya nun kasi ibig sabihin na na-meet namin yung kanyang standards, and ibig sabihin natuwa naman siya sa mga ginawa natin. So we are really excited, and we are assuring you mga bossing na sa susunod mas loose na kami, sa susunod mas, kasi hindi mo talaga alam how to deal with, kasi hindi man kami mga babae. Syempre kami ni Banat Bay parehas naman kaming single. Parehas naman kaming sawi. So hindi kami masyadong nakikipag-usap sa mga babae, kaya medyo kasi kung lalaki siguro si Inday baka medyo mas easy going yung aming pero may sense of merong siyang hint of awkwardness, kasi nga syempre crush namin pareho si Inday Sara ni Banat Bay. So nagtuturoan nga kami, ikaw na magtanong, nagtitinginan lang kami gano'n. But anyways, napakaganda talaga nitong ating interview na ito, and buong Pilipinas talaga nanood. Kagabi nga, meron ngang habang piniplay yon, sabi, "Oy, guys, congratulations. Meron daw kaming kakilala na nasa airport na nag-message na sabi, mga banateros, congratulations. Dito sa airport, nasa lounge daw siya, yung buong lounge daw, as in, lahat nanonood. Tas ang masama, hindi pa daw mga naka-headset. Mga naka-speakerphone. So lahat talaga nakatutok. Pero tingnan nyo, pumunta kayo sa mga YouTube channels and Facebook ng mga mainstream media. Pumunta kayo, walang quote card, ganyan tawag ba doon, yung mga mga sound bites, walang gumawa. Tanginan nyo. Kasi nga, tinatry nila na ilimitahan yung boses ni Inday Sara. Tinatry nila na yung mga nanonood sa kanila ay hindi marinig itong mga sinasabi ni Inday, kasi takot na takot talaga sila. Kasi pinuntahan ko lahat. Pinuntahan ko TV5, ABS-CBN, GMA7, pinuntahan ko lahat, Bilyonaryo. Wala, as in, nag-abang ang buong Pilipinas. Grabe yung views. Mantakin mo lahat ng pages ng SMNI, Vox Populi, Banateros 2.0, SMNI, Nightline, sa DZAR 1026, sa YouTube, nakaplay pa sa ibang mga YouTube channels nila. Bawat platform, bawat account, grabe, 15,000, 17,000, 20,000 yung nanonood. So bawat malaki yun, napakalaking views nun, viewership nun, ng live audience nun. Kasi yung mga replay pa, yung iba, syempre tulog pa. Pero grabe, ang daming nanood. Pero makikita mo, pumunta kayo, subukan nyo, pumunta kayo sa mainstream media. Wala kayong makikita kahit na anong soundbite. Palagay ko, naghahanap pa sila ng angulo na pangit doon sa ating video. Tapos kukunin nila, yun yung ibabalita nila para reaksyon ng mga kupal, na mga propagandista nila. Diba? At dahil dyan, mga bossing, pag-usapan na natin yung mga issues natin. Mamaya, pabalikan natin yung ibang mga interviews ni Inday Sara, pero dito muna tayo. Magbalita muna tayo patungkol dito. Ayan, si BBM. Si BBM ay nagpunta ng Naga City. Anong ginawa ni BBM sa Naga? Busy daw yan, ha. Ang dami daw ginagawa niyan. Pinatataas daw niya ng ekonomiya. Pero anong ginawa niya dyan sa Naga? Nag-inspeksyon ng hinuhukay na imbornal. Sabi ko nga, trabaho yan ng DPWH. Trabaho yan actually ng lokal na pamahalaan. Pero bakit nagpunta siya dyan? Kailangan pa bang gumastos ka ng pera ng taong bayan para pumunta ka sa isang lugar para pasinayaan? Buti sana kung meron kang groundbreaking ceremony, meron kang binubuksan na tulay, di ba? Meron kang highway na ina-inaugurate, pero ito kanal. Kanal! Putangin na yan. Sabi ko nga kung iikutin ni Bongbong Marcos ang lahat ng kanal sa buong Pilipinas, baka yun lang ang nagawa niya sa kanyang buong termino. So nagpunta siya sa Naga para doon. Ngayon umiikot yung katanungan na nanliligaw ba si BBM? Kasi ang sweet-sweet nilang dalawa. Natatandaan nyo noong 2016, itong putragis na dalawang ito, itong dalawang tanga na ito. Yung pinag-lisa sa sardinas. Kasi mga isdang tanga. Itong dalawang isdang tanga na ito, away ng away ito. Grabe, ang lala ng away nito. Si Bongbong Marcos, inaakusahan. Si Leni Robredo na magnanakaw ng boto.
Sabi naman ni Leni Robredo, ulul, ang magnanakaw dito kayo at yung pamilya nyo. Hindi lang boto ninanakaw nyo, pati pera ng taong bayan, pati buhay. Ninakaw nyo. So patot siya daan sila sa loob ng 6 na taon. Walang hinto yung demanda nila sa isa't isa. O until tumakbo si Inday Sara. Nung tumakbo si Inday Sara, biglang na-unite. Sabi ko nga, ang talagang uniteam, uniting factor meron si Inday Sara. Bakit? Pantakin mo itong dalawang to dating nag-aaway. Pagdating dyan sa Naga, alam mo ba sabi ni Bongbong, hindi daw siya dinaya ni Leni. Utangin na niyan, hindi ka naman pala dinaya ni Leni, Bongbong. Ba't nagdemanda ka ng 6 na taon? Ba't 6 na taon yung kaso nyo? Hindi na tapos-tapos, pukin ang ina nyo. Tapos ngayon, nag-declare lang si Inday Sara, sasabihin mo na kagad na hindi ka dinaya ni Leni Robredo. Tangina niya, nagsayang pa kayo ng pera para magdemandahan at magsiraan sa isa't isa. Yung pala si Inday Sara lang makakapagpabati sa inyo. Mga tarantado rin, dalawa kayong ulul talaga eh. Putang ina nyo, pinaglihi talaga kayo sa hangin. Oo, sa hangin, hindi mo nakikita. Parang yung mga utak nyo hindi makita. Mga buwisit kayo, sabi ko nga sa inyo, kapag in-x-ray nyo yung mga ulo niyan, tatagos hanggang sa kabilang dingding dahil walang harang eh. Tangina, ang harang niyan, yung bungo dito, tsaka yung bungo dito, yung pagitan ng bungo, wala. Buti pa yung bulalo, may utak. Pero itong dalawang to, putang ina, walang utak talaga ito. So ayan na nga, mga bossing, nandiyan sila. Kung nagkukwentuhan sila. Ay, nako po. So dito ngayon, mga bossing, tinanong si Bongbong Marcos, BBM, anong masasabi mo sa pagtakbo ni Inday Sara? Tingnan niyo yung kanyang body language, yung kanyang Bongbong, ang payat mo na. Tingnan niyo si Bongbong, di ba? Mukhang daing nakalapati na. Mukhang binilad na mukhang binilad na beef jerky na si Gago. Oy, alam nyo, grabe yan May mga nakausap akong mga doktor. O shout out kay Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics. Nangayayat tayo dahil sa kanya. Salamat sa iyong paturok. O ngayon ito si Bongbong. Sabi nga nung mga doktor na mga nakakausap natin, iba yan. Grabe yan in span of how many weeks. Biglang naging ganito yung itsura niya. And may mga nakakausap daw sila ng mga colleagues nila from the hospital na nachichismis na nag-handle dito na sabi nila parang hindi maganda yung mga naririnig nila. Well, that's a good news for us, but I guess that's bad news for them. Ang payat niya na. Grabe, ang payat niya na. Haba na ng leg niya, konti na lang magiging giraffe na yan. Tapos tinan niyo yung kasama niya si Vince Dizon. Putang ina, mukhang mukhang banda na. Para silang may banda ng mga may banda ng mga usok. Ito yung si Vince Dizon, ang likot-likot na rin. At ayan, syempre si Madam Leni, presko pa din, parang nanay ng tahanan. Pero wag ka, may tinataogong lihim yan. So ano ba ang kanilang opinion patungkol kay VP Sara? Pasok. Yung reaction ninyo sa announcement ni VP Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? So yun ang tanong anong masasabi niyo sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028? Tingnan niyo yung galaw niya. Again, Ano pong masasabi niyo dun sa announcement niya? nothing really. It's her choice. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss. Ang likot ng ulo kahit si Vince Dizon, putang ina, para ng bobblehead eh. Ganun na rin ang ganun. Anong tama yan? Parang yung hinihit-hit yung dalawa. Ba't ganyan yung mga tama nyo? Tamang likot kayo. Para na naman kayo mga kiti-kiti, para kayong mga nakakain na naman ng bulati mag-combat rin kayo. Lilikot na naman, para mga Bombay eh. Di ba yung Bombay pag nagsasalita, ganun ang ganun yung ulo? Kaya ito si Bongbong. Statesman ba yan? Di ba sabi niyo, gusto niyo yung statesman? Ayaw niyo kay Pangulong Duterte, gusto niyo sa statesman ba yung ganyan? Putangin lang yan, magsasagot ka lang kung ano-anong ungol yung lumalabas sa katawan mo, puro anong tunog. Walang Diyo. Announcement niya. Nothing really. It's her choice. Alam niyo yung mga psychologist, psychiatrist ba tawag doon? Basta yung mga nagbabasa ng mga body language, ng mga gestures. Alam niyo maraming interpretation dito. Ang interpretation nila dito, takot, kabado, napapanunok. Oo, medyo na sila. Alam niya na nagdedelikado yung kanilang mga hindi naman buhay, pero yung kanilang buhay sa politika, tsaka yung kanilang mga kalayaan. Alam nito ni Bongbong na nagnakaw siya, di umano. Alam niya yun. Alam din ito ni Vince Dizon yun.
Alam nito ni Vince Dizon na gumawa ng katarantaduhan nito si Bongbong. O yung those people na tinatanggap yung mga kahayupan ni Bongbong, yan yung mga nananatili sa kapangyarihan. Tulad yan ni Vince Dizon, yan si Claire Castro. Yung alam na nila na nakupal, tarantado, at saka demonyo itong tao na pero tinatanggap nila. So yun yung mga kaibigan ni Bongbong, yung mga tumatanggap sa mga gawain nila. Parang sabi ko nga sa inyo, ang isang adik, ang kaibigan niyan, adik din. Ang isang adik, kapag kumaibigan niyan sa hindi adik, tapos yung hindi adik, niyaya niya, tapos hindi sumama, hindi niya na kaibigan yan. Oo, maniwala ka. Ang kabati lang ng adik, yung nanay niya. Bakit? Kasi ang nanay laging kinukonsinti yung anak. Pero yung mga kapatid, ayaw nung adik sa kapatid. Kasi yung mga kapatid, inis sa kanya kasi adik siya. So ngayon, itong tao na ito, papalibutan niya yung sarili niya ng mga tao na gusto yung kaadikan niya, di umano, gusto yung mga ginagawa niya mga pagnanakaw, di umano. O yun yung mga magtatagal na mga kaibigan niya. Ayan, si Vince Dizon, sila Rimulya, kasi kinukonsinti Kinukonsinti nila yung mga ginagawa nito ni Bongbong. Di natin alam kung bakit. Nababalatuan ba sila? Nabibigyan ba sila? Hindi ko alam kung kasapakat ba sila. Kayo na bahalang umusga. Pero ganun talaga ganun talaga ang buhay ng tao na minsan kung sino yung mga nakapalibot sa'yo, yun yung mga sumusuporta sa ginagawa mo. So hindi niya tinatanggal tong mga to. Ang tinatanggal naman niya yung alam niya makakalaban niya. Katulad niya, tinanggal niya sila Big Rodriguez, tinanggal niya sila Trixie Cruz Angeles, tinanggal niya yung mga medyo delikado siya, tinatanggal niya yun. Sinusurround niya yung sarili niya ng poprotektahan siya at saka kukonsintihin yung mga kahayupan na ginagawa. Tapos makikinabang sila. Di natin alam, monetary ba yan? Kapangyarihan? Ano bang deal nyo? So yan, kita ninyo yung mga galawan niya. Ganun ng ganun. Galawang adik talaga. Mr. President, how about the willingness of Senator Amy to run alongside Vice President Sara? Again, this is all politics. We're not going to discuss politics now. We are talking, what we are here for is to try and find solution to this very important problem. Try and find solution to this very important problem. Ano ba yung important problem dyan? Kanal? Flood control. So kasi yan, gawa na yan na flood control tapos nililinis nyo lang, tama? Hinuhukay nyo na, tinatanggal nyo yung burak. So very important yan. Okay. And you're doing that while going papunta ng summer. Okay. Kasi ako, kung talagang gusto nyong solusyonan niya, putang ina, una sa lahat, hindi kayo nagnakaw. Sana lahat ng proyekto ng flood control, sana ginawa ninyo, hindi nyo sana pinagnanakaw. Kung pinagnanakaw nyo tapos nag-expect ka na tapos yung mga proyekto, abay gago ka. Adik ka kapag ka ganun. Ikaw naman, Vince Dizon, yun din sana sinasabi mo, President, sa totoo lang, kung di ka magnanakaw, di umano, sabi ni Saldico, magnanakaw ka daw, kung di ka magnanakaw, sana hindi tayo nagkakaroon ng ganito kalaking problema. Di ba, magsasummer na, doon ka maghuhukay. Sana, nung nag-uulan, doon kayo naghukay-hukay ng mga naglinis-linis ng mga estero. Usually, yung mga paglilinis ng estero na yan, ginagawa yan pagka malapit na magtagulan. Kasi kapag ginawa mo yan ng sobrang aga, maano din yan, malalagyan din ng mga basura yan. Pero alam mo kung ginagawa ninyo yan regularly, hindi lang tuwing uulan, tuwing summer, kung regularly ginagawa nyo yan, na naman talagang bahay. Kaya lang putang ina niyan, yung budget kasi 1.5 billion isang araw. Sinisinghot nyo Kaya yan ang nangyayari sa bayang Pilipinas, BBM Very critical problem that we have not only here in Naga City but also in Kamsur and for that matter for the whole of Bicol. That's what yun pala. Yun pala yung importante sa kanila ngayon ang mag-check ng mga kanal. Sabi ko nga, nagsayang pa kayo ng pera ng taong bayan Kaya namang kaya namang gawin talaga yan, yung na yan, mga problema na yan. Kaya naman linisin ng LGU yan Langya kayo. Eto, gawin nating Kuray Rosas ang medyas. Nasabi ko nga Dito pa lang makikita mo na talaga na bastos si Bongbong Marcos. Bakit? Antakin mo. Pumunta daw siya dyan to pay respect kay Leni Robredo. Paano mo irerespeto yung tao kung sa paa mo lang siya inilagay? Ganun kababa ang tingin ni Bongbong Marcos sa mga pinklawan. Kaya kayo mga pinklawan, putang ina ninyo, hindi lang kayo kain suka, pati tain ni Bongbong pinakakain niya sa inyo. Tatanggapin nyo yung ganyang gesture?
na in respect to Inday Sara, in respect to Leni Robredo, hindi ako naghugas ng paa, basa pa yung paa ko, isinuot ko na yung medyas ko para maamoy niya yung alipong ako. Kadiri, di ba? Kadiri, di ba? Kung halimbawa ba ako, sabihin ko, pumunta ako ng Naga, tapos para marirespeto ko si Leni Robredo, nagsuot ako ng kulay pink na brief. Nagsuot ako ng brief na pink. Ito, tingnan ninyo. Para, to show respect kay, kay Leni Robredo. Puta, hindi ka hindi ka may insulto nun. Di ba? Kataranta to. Pwede ka naman magsuot ng, pink na ribbon. O pwede ka naman magsuot ng, pink na bowler. O pwede ka naman siguro magsuot ng pink na polo shirt. Total naman. Epal ka, di ba? Bakit hindi mo ginawa? Bakit nilagay mo siya sa paa? Ito naman si Leni Robredo sa sobrang tanga. Sabi ko nga sa inyo, si Leni, yung utak niya kasi laki lang ng utak ng ng manok na panabong. Na ganito lang, Yung utak ng manok, ganito, 2 piraso na ganyan lang. Pea-brain. Parang parang, hindi, mas malaki lang sa munggo. Parang buto ng sitaw. Ganon, 2 piraso na ganon lang yung utak ni Leni. Mantakin mo, harap-harapan, ginanyan ka, binastos ka, tumawa ka pa. Anak ng tokwa. Sige, pakinggan natin tong balitan to. Nagsuot pa ng pink na medyas ang Pangulo na kulay ng partido ng dating Vice-Presidente. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, napag-usapan ba ang posibilidad ng Unipink sa 2028? Jester, halos buong araw ngang naging magkasama si Pangulong Bongbong Marcos at si Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-ikot at pag-inspeksyon ng iba't ibang lugar dito sa lungsod. Pero ayon sa kanila, hindi daw nila napag-usapan yung anumang may kinalaman sa 2028 presidential elections at wala raw bahid politika ang pagbisita ng presidente rito. Ulul! Utang ina nyo, lokohin yung lelang nyo. Walang bahid Walang bahid politika yan. Hindi naman trabaho ng Pangulo ang magpunta para mag-check ng mga nililinis na imbornal. Marami tayong problema sa Pilipinas. May problema tayong drugs, may problema tayo sa ekonomiya, may problema tayo sa turismo, may problema tayo sa agrikultura. Pero putang ina, pupuntahan mo, sasayangin mo yung isang buong araw mo sa pagsilip-silip sa kinakalkal na kanal. Tangina, kaya ka nangangayayat, Bongbong Kasi yung alimuum niyan, yung amoy nung kanal na kinakalkal, nasisinghot mo Siguro hindi ka lang adik sa pulburon. Sabi ng kapatid mo, baka pati dito sa amoy ng imbornal na-adik ka na, kaya lahat ng imbornal na chine-check dito nandudong ka. Wala ka bang trabaho? Wala ka bang nagawa? Wala ka bang may inaugurate na tulay na natapos yung kalsada na sinimento? Kainan yan. Hindi daw politika. Anong tawag diyan? Walang hiya. O kung hindi politika, bakit ngayon ka lang? Ang tagal-tagal mo na presidente, ba't ngayon ka lang bumisita diyan sa Naga? Style nyo bulok. Kaya kayo pupunta dyan, kaya kayo bumisita dyan dahil nakatunog na kayo, natatakbo si Inday Sara at kailangan nyo ng malakas na kandidato na may tatapat nyo sa kanya. Paano may tatapat? Putang ina, sa'yo nga hindi nanalo si Leni Robredo nung katandem mo si Inday Sara Hindi pa tumakbo si Inday Sara na presidente ngayon pa kaya na presidente yung tatakbuhin ni Inday Sara. Alam ni Leni Robredo yan na hindi feasible, na kung tatakbo siya, lalabanan kahit magsanib puwersa, sabi nga ni Topacio, kahit na sumanib sa inyo si Satanas, si Judas at si Barabas, hindi kayo mananalo sa numero ng mga Duterte. Bakit? 70% ng populasyon ng Pilipinas mahirap, at yung mahirap ayaw sa mga elitistang dilawan. Tanginan nyo, mga elitista kayo, mga tinista, mga tagalasal, puta mga kayo. Out of touch kayo, hindi nyo maiintindihan yung sentimiento ng mamamayang Pilipino. Alam nyo kung bakit? Dahil putya kina pinanganak kayo ng mga mayayaman, mga ulul. So ayaw na ng taong bayan noon, ayaw na nila ng isang presidente na lumaki sa rangya. Ayaw na nila yun dahil hindi na nasusolusyonan yung problema nila ang kailangan na presidente natin, yung alam mo, tsaka yung merong resibo. Ano na ba resibo ni Leni Robredo dyan? Puta, ginagawang kanal. Sa bagay, bagong mayor lang naman siya. Ngayon lang naman siya naging mayor ng Naga. Pero yung 2 years na mayor siya ng Naga, tama ba? 2 years, hindi, 2025 So yung isang taon, mag-iisang taon na meron siya ng Naga, ano na yung mga nagawa niya? Reklamo. Tangina ito, yung stadium.
na ini-improve nila, anong may tutulong yan sa mga mamamayan ng Naga? Pumupunta ba sila dyan araw-araw? Bukas ba yan sa publiko? Nagagamit ba yan ng publiko? O hindi ba ginagamit lang naman yan kapag may mga ganyan, may malaki kayong mga event and so on and so forth. May mga may mga sports fest ganyan. So ano may tutulong nito sa taong bayan? Okay man to, maganda naman to, pero siguro maganda unahin muna yung pangangailangan ng mga Pilipino. Bago dito, sinasabi nyo. So malabo si Inday Sara. Ano sasabihin nyo? Anong kapasidad ni Inday Sara para mag-lead sa buong Pilipinas? Punta kayo ng Davao. Punta kayo ng Davao para malaman ninyo. Hindi nyo pwedeng sabihin na ang Inday Sara kurakot kasi ang mga taga Davao hindi naman siya pinararatangan ng kurakot kasi kung kurakot siya, di sana may utang yung Davao. Walang utang yung Davao, iniwan niya na walang utang yung Davao Sabi nga niya, hindi ko yan kayang gawin sa Pilipinas. Yung dami ng inutang ni Bongbong, tsaka binulsa nila, di umano. Ang dami ng mga inutang nila, hindi kayang bayaran yan kagad. Hindi yan kayang bayaran ng 6 na taon. Pero babawasan natin kasi nagawa nga niya sa Davao Debt-free ang Davao nung umalis siya. So may resibo siya. Si Lenny, anong resibo niya? Wala. Tinatry niya palang patunayan yung sarili niya tapos gusto niya maging presidente siya. Pagandahin niya muna yung Naga. Siguro pag napaganda niya yung Naga sa 3 termino niya, makikita mo na pwede na siya. Kaya nga, kahit sa 1 termino, mapaganda mo yung Naga pero wala nang ang pandemic. Hindi niya pa napapaganda yung Naga. Tingnan mo si Isko Moreno. Nung naging mayor siya ng Maynila, pandemic pa. Pero kita mo ang nangyari sa Maynila, nalinis talaga. Nalinis, naayos, daming programa. Metro Manila yan ang titigas ng ulo ng mga tao dyan. Diyan pa kaya sa sa Naga? Malaki rin naman ang kinikita ng probinsya na yan dahil malaking syudad din yan pero tinan mo, may nagawa na siya, wala pa. Paano mo ngayon siya itatapat kay Inday Sara? Patay tayo dyan. So ngayon, nililigawan siya ni Bongbong kasi si Bongbong wala talaga siyang mapili. Tsaka sino ba naman ang gustong itaas ang kamay mo kung adik ka tapos magnanakaw ka pa? Sinong gusto ang magpataas ng kamay sa'yo? Wala. Kaya nga sabi ko nung nagdeklara si Inday Sara na ako itatakbo bilang presidente, nung nag-clear yung smoke, wala siyang katapat Wala siyang katapat. Mula sa pagiging magkatunggali noong 2022 presidential elections, muling nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo. Ibinibida pa ni PBBM ang kulay rosas niyang medyas. Pero ang pagbisita ng Pangulo kay Mayor Leni, wala raw bahid ng politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Diba, putang ina, hindi kayo nahiya doon? Nagtawanan pa, Lenny, natawa ka doon na ino-honor ka niya, nilagay ka niya sa paa. Tangina, ganyang kabobo yung presidente na yan. Ganyang ka-insensitive yung presidente na yan. Sabi ko nga sa magiging feelings mo, wala nga siyang kumbaga, naging insensitive siya sa magiging feelings mo, dilalo na kaya sa feelings ng mga Pilipino. Kung sa simpleng pagpipay ng tribute, hindi mo magawa ng tama, putang ina. Paano mo nagagawa ng tama yung trabaho mo bilang isang presidente? If you pay tribute, at least man lang pantalon ang sinuot mo na pink, o kaya t-shirt na pink, o kaya nagsombrero ka ng pink. O kaya yung kulay mo, yung kulay ng ipin mo, pinalitan mo ng pink, di ba? At least man lang kahit papano, pero ilagay mo siya sa pinaka maduming part ng katawan mo, sa pinaka pagod na part ng katawan mo, sa pinaka pangit na part ng katawan mo, which is paa. Kaya nga sinusuotan ng sapatos yung paa para yung mga kuko hindi makita Tapos ngayon, isunuot mo yung medyas. Lenny, ito ka, medyas ka, isusuot kita sa paa, tatapak-tapakan kita. Maghapon ko ng suot to, singhutin mo yung amoy ng ingrown ko. Tapos natawa ka, Leni Robredo. Ito ay isang patunay na si Lenny wala rin sa matinong pag-iisip. Kaya kayong mga tiga-Naga, putang ina, wag na kayong umasa. Walang mangyayari sa probinsya nyo dahil ang mayor nyo tatanga-tanga. Bakit mo sasabihin tatanga-tanga? Dapat ako na-insulto ako dyan. Ako nga, hindi ako makadilawan, hindi ako pinklawan, pero naawa ako kay Leni Robredo Na-insulto ako para sa kanya Bakit? Kababae kong tao, ginawa akong medyas nitong tarantadon to. Kung ako magagalit ako kukunin ko yung mic So ganyan mo lang ako nire-respeto, pampaa lang ako, hindi ako pang kamay, hindi ako pang upper body, hindi ako pang lower extremities. Putang ina, pang talaga ako, yung pinakamababang parte ng katawan ng tao, yung pinaka nakadikit sa lupa na pag nakatapak ng tae siya yung pinakadikit na dikit. Tingnan mo, putang ina nyo mga dilawan tayo kayo, mga bobo kayo. Mga tatanga-tanga kayo, mga dilawan tayo kayo, putang ina, binababoy kayo ni Bongbong tas gusto nyo makatandem.
ito ang masama. Ito ang masama. Hindi alam ni Bongbong na binababoy niya kayo. So sasabihin nyo naman, hindi, ano lang yan, honest mistake lang yan. Gago, tangina. Hindi, walang utak tong tao na to. Wala siyang sense of sensitivity sa katawan niya. Tangina, kaharap niya yan, ha. Kaharap niya yan. Binastos niya ng ganyan nang hindi niya namamalayan. Kaya hindi rin namamalayan ni Bongbong Marcos na bagsak ekonomiya. Hindi niya namamalayan na putang taas ng krimen. Hindi niya namamalayan na ganito, na ganyan, na napapariwara na ang bayang Pilipinas. Kasi nga, putang ina, walang utak. Walang sense of responsibility at walang sense of sensitivity. Puta, insensitive tong tao to, tapos tumawa naman sila ni Robredo. Boba. Kaya tama lang magsama silang dalawa. Isang taong utak lugaw at isang taong lugaw na lang kinakain dahil may sakit sa tumbong. Utangin na nyo, mga inutil kayo pare-pareho. What we are here for is to try and find solutions to this very important problem. Pili raw ang Naga City bilang pilot area ng Oplan Kontrabaha. Pilot area ng kontrabaha, pukin ang ina niyan. Ang binabaha, Metro Manila, tapos pilot area mo. Ng kontrabaha, Bicol. Binabaha ba sa Bicol? Binabaha ba dyan sa Naga? Anak ng tinapay, oh. Hindi ba binaha ang Cebu? Di dapat doon ka gumawa ng pilot, ng pilot episode mo. Tarantado. Tangina niyan. Ang dami namatay sa baha sa mga probinsya na tinamaan ng bahay. Ba't hindi kayo doon magsimula, mga gago? Diyan kayo nagsisimula sa isang lugar na hindi naman talaga binabaha. Hindi ko lang alam, mga taga-Naga, binabaha ba dyan? Tangina niyan. Madalas kasi itong bahain dahil sa pag-apaw ng Bicol River Basin. Ininspeksyon ni PBBM at Mayor Leni ang Jesse Robredo Coliseum na nagsisilbing evacuation center tuwing may sakuna. Binisita rin nila ang Sagop Creek na bahagi pa rin ng Oplan Kontrabaha. Kasama nila kanina si DPWH Secretary Vince Dizon. Ikinagulat naman daw ni Robredo ang pa-pink socks ni PBBM. Tila pagpapakita raw ito na no hard feelings ang Pangulo. Ang ina, bobo talaga, no? Yun din ang pagkakaintindi niya. Sabi ko sa inyo, tanga eh. No hard feelings, nilagay ka sa paa. Tangina, ang matindi ron, na-appreciate mo pa. Ang ina, sabi ko, walang pag-asa talaga to si Leni. Ito si Leni talaga. Hanggang ngayon, di niya alam na yung mga daughters niya, mga babae. Tanga ang pucha. Mga nangyari noong 2022 elections. Natanong din si Mayor Leni kung may plano ba siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Hindi ko kino-consider pag-usapan yung political this early. Kasi ang dami ko pang trabahong gagawin. At marami tayo lahat trabahong gagawin. Gaya sa akin, kauupo ko lang bilang mayor, hindi pa nga 1 year. Para pag-usapan yung 2028, parang disservice naman yun. Isa si Robredo sa mga matunog na pantapat ng oposisyon kay Vice President Sara Duterte na nauna nang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo. Nang tanungin naman tungkol sa maagang pagdeklara ng bise sa kanyang kandidatura, maikli lang ang naging sagot ni Mayor Leni. Karapatan naman ng kahit sino. Nire-respeto naman natin yan. Ang ina nyo, ha? Gagamitin nyo pa si Leni Robredo, para meron kayong bagong ibabalita, ulul. Karapatan naman ng bawat Pilipino yan. Bakit kasi kayo nagre-reklamo? Okay man lang. Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa si Rastaman nagdeklara na tatakbo siyang presidente ngayon pa lang, gagawin nyo bang malaking issue? Hindi naman. Kung halimbawa sino pa ba yung mga tumakbong nuwisan? Si Calyodi Kupal. Yung amoy araw na presidential na putang na yung utak daing. Kung siya ba magdedeklara na ngayon pa lang, magdedeklara na ako tatakbo ko sa pagka-presidente. Magiging malaking issue ba yan? Hindi, malaking issue lang yan. Kasi nga si Inday Sara yung nagdeklara na tatakbo sa pagka-presidente. Bakit malaking issue? Kasi nga, if the elections will be held tomorrow, she will win. Siya yung pinaka malakas na kandidato. Alam naman ng taong bayan yun. So kung nagdeklara siya ng maaga, ano naman sa'yo? O di magdeklara ka din kung naiinggit ka o kaya kayong mga dilawan, putang na na-expose kasi kayo na wala talaga kayong kandidato. Lahat kayo, puros may pangarap. Putang na nyo, magkakagatang kayong lahat sa pangarap ninyo maging presidente. Ganon din sa mga kay BBM. Si BBM naman hanap ng kanyang pwedeng gawing manok. Kaya lang, putang na yung mga manok nila, puros mga bulik. Tayo na yan, yung panabong nila, puros 45 days yung mga manok na nakukuha niya. Hindi pwedeng lumaban tumapat sa isang agila na tiga Davao. Pucha yan, dadagitin lang yan. So, kung ako
Pucha, magpapa-endorse ako kay Bongbong. Kung ako hindi. Pucha, kahit na gano'n ako kahit ako si Leni Robredo, hindi ako magpapa-endorse dyan. Puta, adik eh. Papa-endorse ko dyan. Ang daming reklamo ng pagnanakaw. Magpapa-endorse ko dyan. Eh di parang sinabi nila na, putang ina, ako ang bagong representative ng adik at magnanakaw sa Pilipinas. Di umano di umano. Huwag kayong magagalit sa akin. Si Amy Marcos may sabing adik yan. Di pa naman nagpapadrug test para patunayan niyang hindi. So wag siya magre-reklam. Padrug test siya tapos pakita niya negative. Hindi na siya tatawagin adik. O sabi rin magnanakaw. Sabi ni Saldico magnanakaw. Sabi ng mga ibang mga nag-a-analyze siya magnanakaw. So kinukot lang natin sila. Hindi ko sinasabi magnanakaw sila. Pwede na lang patunayan na hindi sila magnanakaw. I-open nila yung kanilang mga book of expenditures. O, di ba? O, so, walang iya kayo. At saka ang masama dito, mga bossing, nag-donate si Bongbong Marcos ng 500 million dito sa Bicol. Bicol lang ba nangangailangan ng tulong? Tsaka saan galing yung 500 million na yan? So, parang nililigawan mo si Leni Robredo para tumakbo siyang pagka-presidente kalaban ni Inday Sara under ng under ng partido mo. Tapos, ginamit mo pera ng taong bayan, 500 million. Taxpayers money, binigay mo rito sa probinsya na ito. So ano yan, vote buying yan? Actually, hindi vote buying yan presidential buying yan Parang namimili ka ng presidente, gano'n, nagsha-shopping ka. Okay lang man, gamitin mo yung pera mo, yung mga ninakaw ninyo ng tatay mo, gamitin mo, yung mga sapatos ng nanay mo, ibenta mo. Gamitin mo pambayad sa mga gusto mong tumakbong presidente na ikakampanya mo. Pero yung at the expense of the Filipino people, putsang ina, ninakaw nyo na yung pera ng taong bayan, pinamimigay nyo pa yung natitira. Hayop kayo, no? Wala rin kayo talagang kupas, no? Wala kayong hiya, no? Wala kayong modo. Putang ina, mahihiya yung makahiya sa inyo Yung dahon na makahiya, yung tumitiklop, mahihiya sa inyo, putang ina ninyo. Sa sobrang mahiyain nyo, mahihiya yung makahiya sa inyo. Kupal talaga itong mga hype na 500 million. Ang daming mabibiling school supplies nun. Daming mabibiling mga bigas nun para sa mga Pilipino. Mantakay mo, pinabigay lang dito sa Naga. Para ma-improve yung museum ni Jesse Robredo na putang ina, ba't nagka-museum yan? Yung ibang mga bayani nga natin, walang museo. Siya may museo. Ano bang ginawa ng kupal na yan? Bukod sa namatay sa eroplano yan. Putang ina, hindi naman niya napababa yung krimen. Hindi naman niya naayos yung PNP. Putang ina, ba't ginugunita pa yung ulol na yan? O eto, katulad nito, itong stadium na to. Anong improvement pa kailangan niya? Dadagdagan nyo ng upuan? Ano yan? Double decker? Parang higaan, magkapatong na upuan? Yung ayos-ayos ng na yan, ng stadium na yan, pupondohan nyo 500 million. Pucha, grabe kayo Mamigay kayo ng pera parang galing sa pinaghirapan nyo. Tax ng taong bayan yan. Mga hayop kayo. Discretion, yes, discretion. Okay naman yan, discretion. Pero sinasabi lang natin, spend it wisely. Tanginan nyo. Binenta nyo yung mga ginto ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, wala tayong pera. Tapos puta, namimigay kayong pera. Isang taon pa lang si Leni Robredo, hindi niya ba kayang iprograma yung mga proyekto na yan diyan sa probinsya niya. Kailangan si Basti Duterte nga tinan niyo meron yung mass transport, yung bus ng Davao. Hindi pinondohan ni Bongbong yun. Anong ginawa ni Basti? Galing sa pera ng local government, bumili siya ng 10 bus para ma-roll out lang yan. Putsang ina, tapos nagpapanluno pa siyang bumili. Libre yun libre pa masahe yun. Kapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo, namimigay kayo ng pera. Putang ina, hindi nyo pinopondohan yung mga proyekto rito sa Pilipinas na magaganda. Hindi nyo pinoprotektahan yung mga proyekto rito. Pinopondohan, tapos namimigay kayo ng pera. Mga gago. O ito, pakinggan natin si Lamas. Pakinggan natin yung mga sasabihin naman niya patungkol dito kay Inday Sara. Itong pag-announce ni Vice President Sara na kanyang candidacy 2.5 years before the election, I think bahagi ng isang strategy. Strategy to frame na they are being persecuted. They are being persecuted para daw i-frame. Gago, kahit hindi i-frame, Inday Sara to, putang ina to si Llamas talaga Sabi ko nga sa inyo, yung utak nito napupunta na sa tinga niya Sa baho ng bunganga nito ni Llamas, pag nasisinghot niya yung hininga niya, putang ina, yung utak niya natutuyo na Hindi nagsisipilyo Kita niyo puro tartal yung ipin. Pukin ang ina nito. Ang pangit na, ang sama pa ng ugali, sinungaling pa. So sabi niya, ito daw pag analyst ba talaga to?
May mga tinapos ba tong mga to? Putragis na ito. Paano naging analyst yung mga hindi nga nila ma-analyze ng maayos yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas? Mga propagandista. Ito si Inday, sabi daw niya, kaya daw nag-resign para daw ipakita sa tao, pa-victim daw, ipakita sa tao na inaapi sila. Gago! Pukin ang ina ninyo, 2023 pa lang, sinasampahan nyo na ng kaso, 2025, in-impeach na yan. Pinadala nyo yung tatay sa ibang bansa. Tapos yung mga kapatid, tinitira ninyo, yung Davao City, hindi nyo binibigyan ng pondo. Putang ina nyo, alam ng buong Pilipinas na inaapi nyo to. Kaya nga galit na galit yung mga Pilipino. Ang ganda-ganda na gawa ng mga Duterte sa Pilipinas, tapos inaapi nyo. Tarantado kayo eh. Oh. Yan na yung pinaka-the best na analysis mo, Llamas, dito sa pagkalabas ng kandidatura ni Inday. Sasabihin nyo na gagamitin ni Inday yung itong pagdedeklara niya para sabihin na pinupolitika siya. Gago! 2023 pa lang, pinupolitika nyo na siya. Itong pinakamasama sa pagtakbo ni Inday Sara, wala na silang maibabato kay Inday. Pare-parehas lang, 125 million confidential funds, Department of Education, Mary Grace Piatos, that's it. Wala na. Wala na. Sa tagal-tagal na dami-dami ng mga pinagdaanan na ng mga Pilipino, puta kay Bongbong Marcos, hindi mo na mabilang yung mga katarantaduang ginawa niya sa bayang Pilipinas. Sobrang dami nga, hindi mo na maalala eh. Hindi mo na alam kung ano yung pinakatarantadong ginawa niya sa Pilipinas. Pero kay Inday Sara, wala. Yun lang ang nakikita nila, tapos ang masaklap, wala pa silang ebidensya. So pinoportray lang daw ni Inday na victim sila or inaapi sila. Sir, alam na po namin yan. Alam namin na inaapi sila, kaya nga gustong-gusto na namin na mag-2028 na para makaganti na taong bayan para sa kanila eh. Alam mo ba na gusto nga namin ipapatay ni Inday Sara lahat kayo mga putang ina ninyo pag nanalo si Inday Sara. Kaya lang ayaw niya eh. Oh, kung ako papipiliin mo, gusto ko ipapatay niya lahat yan. Putang ina, ngayon lang ako papayag na maging violente yung isang presidente tapos lahat ng mga humayop sa kanila, gantihan niya, barilin niya lahat sa ulo. Papayag ako na ganun eh. Kaya lang, putang ina niyan, hindi ako eh, siya eh. Ayaw niya eh. Kasi nung tinanong namin siya, ma'am, maghihiganti ka ba? Sabi niya, hindi. Ba't ako maghihiganti? Tangina na, 6 na taon na nga lang yung termino mo eh. Maghihiganti ka pa. Tarantado kayo talaga eh. Bobo talaga to si Llamas, no? Being harassed at ito yung pagtakbo ay bahagi nito. So ito yung framing. Pineframe niya yung impeachment dun sa kanyang pagtakbo as president. Kalawa ay nagsasend siya ng message dun sa mga politiko na boboto for her impeachment na mag-ingat kayo. Gago rin, no? Sinasabi niya na parang message daw sa mga congressman na mag-ingat kayo. Gago! Alam ba ninyo? Alam nyo ba na alam ng mga congressman na si Inday Sara dapat tumakbong presidente pero nag-giveaway siya sa Bongbong Marcos? At alam nyo ba na siya talaga yung susunod? Na siya talaga yung susunod na presidente? So hindi lang dahil nagdeklara siya ngayon na siya itatakbo sa presidente kaya kailangan mag-ingat yung mga congressman. Noong 2022 pa lang, nung vice president pa lang yung ibinoboto natin, alam natin eventually or sa susunod na presidential election, si Inday Sara yung tatakbo. So nung pumirma sila nung unang impeachment, alam na nila na magiging presidente si Inday Sara at alam na nila na tatakbo si Inday Sara. Kaya nga sila pumirma na i-impeach si Inday. Kasi ayaw nila na magkaroon si Inday ng pag-asa maging presidente. Bobong putangin ng kalbo na to. Taina, pag nagpagupit ka, wag mo isama pati yung bumbunan, pati yung utak mo, nasasama sa nasasama sa pagpapakalbo mong ulul ka eh. Nawala na yung buhok mo, pati yung utak mo sumama. Diba? Anong sinasabi niya na yung pagdeklara ni Inday ngayon is pananakot doon sa mga, paano matatakot yung mga congressman? Alam ng mga congressman, natatakbo naman talaga to si Inday Sara. Gago ba kayo? So, hindi maaapektuhan. Ipa-i-impeach pa din niya ng mga congressman kasi nga pera-pera labanan. Sinabi na nga ni Toby Chanko eh, na pera-pera labanan dyan. Yung pirma, pera eh. Oh. So, ano lang talaga, kumbaga, they tried once at ayaw na nilang mag-try ng pangalawa because it's gonna be a political suicide if you do it again. Itong pagpapa-impeach kay Inday Sara sa Congress, na-impeach na siya last year sa Congress, itong pangalawa, ano na yan, iisipin na talaga ng lahat ng Pilipino pati ng ibang lahi na talagang pinupolitika nyo. Bakit? Kasi ang impeachment, meron siyang perpetual disqualification. So pag may perpetual disqualification, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno.
So, yun talaga, yun political yun. Kaya nga nyo siya dinala sa impeachment, hindi nyo siya dinadala sa korte eh. Kasi ang gusto nyo lang naman talaga mapigilan yung pagiging presidente ni Inday. Eh, ang problema, hindi nyo na mapipigilan. Bakit? Putyang ina, wala kayong kandidato. Wala kayong nakikitang kandidato, wala kayong nakikita na pwedeng bumalikat man lang sa kanya. Putang inan to si Llamas Bobo. Dahil now, running for at number 1 ako sa surveys. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Kung pipirma kayo sa aking impeachment, delikado kayo sa 2028 when I win the presidency. Yun ang pinapalabas nila na si Inday Sara maghihigante. Kaya ngayon, yung mga congressman, hoy, parang sinasabi nito na pumirma kayo kasi maghihiganti sa inyo. Pumirma na kayo nung unang impeachment eh. Sa tingin nyo, nakalimutan na ni Inday yun. Maghihiganti siya sa inyo. Pero klaro doon sa interview ni Inday. 6 na taon lang ang isang presidente. Kulang na kulang yun. Kailangan mo 30 years para mabago mo lahat. 30 years. So, ilang presidente dadaan sa 30 years? 30 divided by 6. Oh, ilan ang niyan? Mga at least 3. 3 presidente, 4, 5 presidente. O 30 years. O mga ganon, 5 o 6 na presidente. Kailangan mo ng 6 na presidente na magtutuloy-tuloy ng mga programa ng bawat isa para maayos mo ang bayang Pilipinas at least kahit paano makakompete tayo. Mantakin mo, 30 years behind tayo. Ganun. So, 30 years from now, ganun ka-advance ang Singapore, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Taiwan, ang Thailand. Kumbaga tayo, tinatry pa lang natin ayusin. Puta, parang galing tayo sa World War II eh. Tinatry pa lang natin ayusin. Yung iba, sinishare na nila, nagpapautang na sila eh. Nang kinikita nila, tayo nangungutang pa rin eh. So ganyan tayo kalubog. So uubusin pa ni Inday Sara yung kanyang time sa paghahabol sa mga putragis. Sabi ko nga, kung ako lang gusto ko talaga, pati ito, gusto ko pakainin niya ng tae ito eh, na may bubog eh. Pero hindi nga ganun si Inday. Sabi nga niya, you only have 6 years. And wala kang maaayos sa 6 years na yon. You can lay the plans and foundation and you choose someone after you na magtutuloy ng mga plano mo. And ganun na dapat lahat ng presidente. Tutuloy yung long-term na plan hanggang sa makumpleto in 30 years. Buti sana kung 30 years magiging presidente si Inday Sara, okay lang. Eh hindi eh. 6 na taon lang yun ang nasa batas eh. So ngayon ito, hindi na siya para habulin niya yung mga yan. Anong magagawa sa... Kasi kung magiging ganun si Inday Sara, habulin niya yung mga yan. Walang mangyayari talaga sa bayang Pilipinas. Kaya ngayon ang tanong namin sa kanya Madam, sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang bulok, sobrang pangit, sobrang hirap. Kaya mo bang ayusin? Hindi ko kayang ayusin, pero kaya kong kahit papaano pagaanin para sa susunod na administrasyon, susundan na lang nila yon, and then yung susunod na administrasyon, 30 years ang kailangan. Kung maghihiganti ako, wala akong magagawa. Kulang talaga yung 6 years. Ngayon, kaya ako maghahanap ng isang senador na since wala naman trabaho isang vice president, since ang mandato naman ng vice presidente, according sa, ang mandato niya talaga is antayin ka na mamatay, humina, para maging siya yung pumalit. Pero wala talaga siyang ibang ginagawa. Kaya nga, humihingi yan ng appointment sa presidente kung ano sa cabinet niya yung pwedeng ibigay sa vice president. Kasi nga, marami siyang oras. Yung kanyang mandato, yun lang. Maging handa pagdating ng panahon na kailangan niya maging presidente. Mamatay ang presidente, bangungutin, ma-overdose, siya yung papalit. Oo, siya yung papalit. Yun. Ngayon, yun na yung gagawin niya. Kaya nga sila Inday, madami silang ginagawa. Tree planting, bibigay sila ng ayuda. Kasi wala talaga silang klaro naman. Klaro yung mandato nila na ganun lang kasimple. Kaya nga hinihingi niya yung mga ahensya na ito. Gusto ko DND, gusto ko National Security Council, bla bla bla. Ako na lang patrabahoin mo, ubusin ko yung NPA. Yun nga yung gustong gawin ni Inday Sara Kaya lang, hindi binigay ni Bongbong O, di ba? Bobo talaga to si Llamas Si Llamas na naman, So kaya naghanap siya ng vice president na ilalagay niya siguro sa isang komisyon na maghahabol sa mga kawatan sa Pilipinas. Ngayon, kung ikaw congressman ka, nagnakaw ka, delikado ka. O kung ikaw personality ka, kung ikaw ay pondo ng gobyerno, kinatkong mo, ayun, delikado ka. Pero kung si Inday Sara ang gagawa nun, sabi niya hindi. Mas focused ako into devoting my next 6 years into laying yung plans and foundations. Try natin na magpumirma ng mga batas na makakatulong sa kinabukasan, sa mga ginagawa natin. So, yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, nanahin to nung panahon ni Bongbong, itutuloy natin. Okay.
Pero ikatlo ay ang habol nila, makonsolidate yung kanilang base. Parang to action at sa kanilang base na we're now going to war. No? Kailangan lahat kayo ay maghanda na, papunta na tayo sa gera. At panghuli, ikaapat, to bump her number. Mataas na nga siya, gusto pa niya ay mabump yung kanyang number. Ayaw niya mangyari sa kanya, yung nangyari kay Vice President Binay. Nakataas sa ratings, eventually ay gumuho. Mas ang gusto niya is the ERA framework na sumobra na hindi na kayang habulin. Oh, di ba? Oh, doon medyo tumama ka. Pero actually hindi. Sabi ko nga sa inyo, hindi na kailangan ni Inday Sara yan. Kasi pag si Inday Sara nagsalita lang siya na I'm accepting donations from campaign funders. Sabi ko sa inyo, putang ina, Makati Business Club lahat. Magkano dyan, magpopondo dyan. Bakit? She's the winning candidate. Sino ang tataya sa isang kabayo na 3 lang ang paa? Hindi ka tataya dyan. Putang ina, more so, kabayo na walang paa. Paano yan mananalo? Hindi ba? So kung ako, tataya ako sa winning horse. And right now, Inday Sara is the winning horse, and until 2028, she will be. Wala eh. Sino? Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros na nagpunta dyan sa Kalayaan Island. Putang ina, Risa, kung gusto mo maging presidente, dyan ka na sa Kalayaan Island. Huwag ka nang umuwi. Diyan ka na, iilan lang yung botante dyan. Putang ina, baka puro DDS pa yan. Baka dyan na lang sa Kalayaan, hindi ka pa iboto ha. Nakakadiri ka na yan. Baka dyan sa Kalayaan Island, hindi ka pa manalo dyan. Walang hiya ka. Hindi, totoo ito mga bossing. Wala na to. It's unstoppable. It's inevitable. Kahit na ano pang paninira ninyo, impeachment or whatever. Wala yan. Because again, even if Inday Sara will be impeached in the Congress, she will not be impeached in the Senate. They don't have the numbers. They have the majority. Pero imaginein mo ang majority is how many? The majority is the minority is I think 4 members short to becoming the new majority. As in ganun kahigpit yung laban diyan sa Senado. At kung ako magkakaroon ng eleksyon sa 2028, kung ako ang senador, tangina, aalagaan ko yung re-election bid ko. Aalagaan ko yung reputation ko. I will not convict the most popular politician ever to run in the Philippines. Yes, she's the most popular. She's even more popular than Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte only gathered 16 million votes. Landslide na yun ha. Inday Sara got 32 million. 2 ulit nung pinaka-rockstar na presidente. So in the history of Philippine politics, Inday Sara is the most popular. Ako senador, I will vote na i-convict ang most popular. It will make me unpopular and it will put me in the history of the most unpopular person senator in the Philippines. Papako ako sa krus ng mga Anong constituency ng senador? Ang constituency ng senador, buong Pilipinas. Putang ina, pag ginawa niyo yung buong Pilipinas ang mamumuhay sa inyo, baka kahit barangay tanod, hindi na kayo manalo. Tingnan niyo nangyari kay Trillanes. Si Trillanes, maganda naman nung hindi pa siya tarantado eh. Kinatangkilik naman siya ng taong bayan eh. Pero bakit hindi na nananalo si Trillanes? Kahit tumakbo siya sa pagka-mayor, hindi na siya nanalo. Kahit mag-barangay chairman, hindi na mananalo. Bakit? Pinandirihan siya ng tao kasi binalasubas niya si Pangulong Duterte. And walang senador na gusto na masapitin nila yan. Kasi hindi lang, anak ni Trillanes, patakbuhin mo, puta, hindi rin mananalo. Hanggang sa, basta Trillanes ang apelyido mo, hindi ka na mananalo. Kahit nga yung nila, Magdalo party list nila, hindi na nanalo eh. Bakit? Kasi nga, diring-diri yung tao kay Antonio Trillanes sa ginawa niya sa mga Duterte. O ngayon, Pap, ikaw, bilang isang senador, gagawin mo yun kay Inday Sara na pinaka-popular ha? Wala, hindi mo gugustuhin na gawin yun. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong matakot. Tapos na ang laban. 2028, Inday Sara, presidente natin. Kulay itim ang kulay natin ha. Tanginan nyo, pakyo kayo. Tsaka ito si Llamas, gago to eh. Gago to. Inaaway nito si Robin Padilla. Alam mo bakit inaaway nito ni Llamas si Robin Padilla? Putang ina nito. Kaya nito inaaway si Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, pag tumakbo ng vice president yun, baka manalo. Bakit? Nag-number 1 yun eh, nung senatorial election. Yung boto na nakuha ni Robin Padilla, halos ganun yung nakuhang boto
ni Robin, nila Bongbong. Milyon-milyon, napakaraming boto nakuha ni Robin Padilla. Hindi siya pumapasok sa hindi siya lumalabas sa top 5. Actually, ang iniisip nga lang nun, nasa top 10 lang siya, pero nag-number 1 siya. Bakit? Gusto siya ng tao. So kung si Robin, ang tatakbong vice presidente ni Inday Sara, yung kapag-apag-asa ng mga dilawan na makabalik sa politika, mawawala na ng pag-asa pag tumakbo si Robin. Lalong-lalo na pag tumakbo si Bongo, di lalong-lalo na pag tumakbo si Bato de la Rosa. Tatlo yan Tatlo na mga Duterte, top 2 na mga senador yang mga yan. Kaya takot at galit na galit ito, binabanatan nito si Robin kasi alam niya na yung vice na lang ang pag-asa na kasi alam nila wala na silang pag-asa sa pagka-presidente. Vice na lang. Tapos pag nanalo yung vice presidente nila, i-impeach nila ulit si Inday Sara. Ganun lang naman gawain ng mga dilawang poke ng ina ng mga yan. Kaya gusto nila mangyari, sirain si Bongo, sirain si Bato, sirain si Robin Padilla kasi nga kapag yan ang naging campaign na yan ang naging kasama ni Inday Sara sa 2028, tapos ang pangarap nila. 6 na taon na naman silang magdidilaan ng tumbong at ng mga sugat nila. Yan. Kaya ito si Llamas, panay ang atake kay Robin. Si Robin lang inaatake niya, walang iba. Bakit? Si Robin lang yung inuurot niya. Ito naman si Senator Robin, sagot naman ang sagot. Senator Robin, senator ka na. Putang ina, wala namang kwentang tao to. Mas masahol pa ang buhay nito sa isang magbubuti tapos pinapansin mo. Pabayaan mo na. Kaya sagot ng sagot kinikilig yan kapag pinapansin siya kasi nagiging siyang relevant. Tinan mo, yung mga sila Haydarian, sila Palsis, tinan mo, walang kwentang tao, walang pumapansin kasi sa kanila. So ito si Tartar, itong si Gingivitis, wag mo nang patulan nito dahil it's not worth your time. Number 1 na senador ka, pwede kang maging vice president tapos pumapatol ka sa walang kwentang tao. Itigil mo na yan, sir. At mga bossing, hanggang dyan na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Manatili po kayong nakasubaybay sa Banateros Brothers, sa lahat ng mga membro ng Banateros sa Vox Populi, SMNI, kay Boss Dada 2.0, sa Facebook natin na bago. Tangkilikin po ninyo at i-share ang lahat ng ating mga content. At kung nagustuhan mo to, bukod sa share, merong super thanks dyan. Pwede nyong gamitin. Mag-super thanks kayo para kahit papano, meron tayong pampagawa ng t-shirt na ipamimigay sa inyo. Malapit na. Malapit nang magawa. Mamimigay tayo kapag nagawa yung mga t-shirts natin. Okay, maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming